What is the operational support unit of the PNP operation that is responsible to conduct investigation and evaluate physical evidences related to medical, biological, and chemical? Hindi naman PNP SOSYA. Ano ba yung PNP SOSYA? Ang PNP SOSYA, mga tol, ito yung unit ng PNP that handles processing and issuance says the license for private security personnel, company security guard, at ang tawag na sa atin sa kanilang lahat ay private security professional. Meron tayong PNP SOSYA na ang pangalan dati PNP SAGSD. Hindi porket pinag-aaralan sa criminology ang mga security, magiging secure ka pag hindi ka pumasa sa board exam. Trabaho talaga ng pulis na i-train ang gwardiya. May unit ng PNP kung saan doon ka kukuha ng lisensya para maging gwardiya. Doon ka magre-rehistro. Doon ka rin magre-rehistro para magtayo ng security business sa Pilipinas at kukuha ng license para mag-operate ng security business sa Pilipinas. PNP SOSYA yan. Internal Affairs Service, ito naman yung pinamumunuan ng sibilyan ang tauhan niya mga kapwa, mga pulis na nag-iimbestiga sa pulis o sa kapwa nila kapulis kapag nasa ko sa extrajudicial judicial killing. Meron siyang judicatory power over the PNP members natin. Yan yung IAS. Ano naman po yung PLEB? People Law Enforcement Board. Example ng tanong sa board, ano ba yung PLEB? Ito yung, ang tanong, ano yung kapag ang citizen inirereklamo yung pulis, dahil yung pulis inaabuso niya yung kanyang otoridad. Yung citizen, inirereklamo yung pulis dahil yung pulis inaabuso yung otoridad. Saan magpapile na complaint? Yung citizen, to what office? Sa People Law Enforcement Board. Naintindihan? Ano po ang ratio ng PLEB o People Law Enforcement Board? At least one PLEB for every 500 police members natin. Okay? So the correct answer is SOCO. Okay, scene of the crime operation. Tatandaan nyo ang SOCO, mga tol. Ano ba ang SOCO? SOCO stands for scene of the crime operation. Ano rin SOCO? Scene of the crime operations. Sir, bakit hindi operatives? Ang operatives pare sa TV lang yun. At yung mga nangyayari, yung mga nakikita mo sa TV o mga nangyayari sa totoong buhay, hindi mo pwedeng isagot sa board exam. Maraming nangyayari sa totoong buhay na hindi mo pwedeng sagot sa board exam. Katulad yan, dati admin support yan, pero ngayon operational support units na ng PNP natin. SOCO. Example, tinanong ka, Sir, ano ang tawag, ano ang ginagawa ng first responder kapag dating niya sa pinangyarihan ng krimen? Ang mga first responder, mga tol, ang ginagawa niya pagdating niya sa pinangyarihan ng krimen ay yung tinatawag nating first responder. Kahit mga gwardiya, first responder din yan, di ba? Sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. Ang ginagawa ng mga first responder ay, tatandaan nyo, SAC. Sir, ano po yung SAC? Yan, yung SAC. Okay? Ayan yung ginagawa ng mga first responder natin. Ano ba yung first responder? Mga unang dumating sa pinangyarihan ng krimen. Example, ano yung S? Una, save lives. Save life. Or preserve life. Preserve life. Okay, tinatawag natin salvare vitas. Okay, iligtas mo yung buhay ng tao, tol, no? Iligtas mo yung buhay ng tao. Yan yung una mong gagawin. Kapag delikado na, tumawag ka ng ambulansya at dali mo sa pinakamalapit na ospital. Okay? Pangalawa, arrest the perpetrators. Arrest the perpetrators. Perpetrators. Okay, yan yung pangalawa mong gagawin. Pangatlo, ano yung pangatlo mong gagawin? Cordon the area. Cordon the area. O yung pinangyarihan ng krimen. Lalo na kapag may patay na tao dyan. Di ba? Kapag may patay na tao, dapat yung lugar kung saan nangyari yung krimen, protektahan mo. Bakit? Maaaring masira yung ebidensya kapag may mga nakimarites dyan. Tama? Di ba meron tayong golden rule sa crime scene? Hindi. Cordon the area. Bilang first responder, you are responsible for the original condition ng crime scene before the arrival of SOCO. May golden rule sa crime scene. Do not touch any object at the crime scene unless photographed, measured, and indicated in the sketch. Huwag mong hawakan yung mga bagay na pinangyari sa krimen kapag hindi pa na-photograph, measured, and indicated in the sketch. Example, ano ang tawag sa patay na tao sa crime scene kapag tinanong ka? Do-drawing natin, ha? Meron tayo, may example, ito, patay na tao. Ang tawag dyan, pare, kapag yung patay na tao nasa crime scene pa lang. Ulit. Okay? Ano ang tawag sa patay na tao sa crime scene? Ang tawag sa patay na tao sa crime scene ay ang kapal ng sulat.
Litan ko lang ha. Okay. Ang tawag sa patay na tao sa crime scene ay deceased, hindi pa cadaver. Okay, crime scene. Ang tawag sa patay na tao sa crime scene ay deceased. Okay. Pero pare, kapag yung patay na tao dinala na sa laboratory at inexamine na, ang tawag na dyan, cadaver. Kapag yung patay na tao dinala na sa laboratory at inexamine na, ang tawag doon, cadaver na. Okay? This is pag nasa crime scene, cadaver na kapag dinala na sa laboratory at inexamine na. Okay? Ano yung hayop na magandang gamitin panghanap ng tao? Ano yung hayop na magandang gamitin panghanap ng tao, mga tol? Ha? May sumagot dito. Ano yung sagot nyo? Blowfly? Ano yung blowfly? Langaw? Tarantado ka, tinatanong ko kung anong hayop ang magandang panghanap ng tao, langaw. Hindi! Yung langaw, lumadapo yan sa patay na tao. Pero yung hayop na magandang gamitin panghanap ng tao, ano yun? Aso. Di ba meron tayong search dog? Okay. Pero yung langaw na yun, tinanong sa board exam. Example, may palatandaan kasi tayo dyan kapag nakita ka na dyan ng ano ba yung blowfly? Ang blowfly, pasintabi po, no? Yan. Ang blowfly po ay langaw. Okay, langaw. Saan po nangingitlog ang langaw? Sa bulok na parte ng katawan ng tao. Kapag yung syempre, patay na tao, no? Ang tawag dyan sa crime scene, disease. Pag dinala na sa laboratory at in-examine na, ang tawag na doon ay cadaver. Yan. Cadaver. Okay? Ngayon, ito. Saan nangingitlog yung blowfly? Ano ba yung rotten flesh? Pag sinabing rotten flesh, ito yung bulok na parte ng katawan ng tao. Example, nakakita ka na ng itlog ng langaw na napisa na sa parte ng katawan ng tao. Example, ito. Itlog ng langaw na napisa na sa parte ng katawan ng tao. Ang tawag na dyan ay maggots. At kapag ikaw nakakita ka na ng itlog ng langaw na napisa na sa parte ng katawan ng tao, ilang oras nang patay? 48 hours. Okay, 48 hours nang patay yung tao kapag nakakita ka na ng itlog ng langaw na napisa na sa parte ng katawan ng tao. Nagkakaintindihan ba? Okay? Ang ideal response time, 5 minutes. Okay, dati 7 minutes. Ang critical response time naman ngayon, 3 minutes. So, ang tinatanong dito, mga tol, balik tayo sa tanong. Ano yung operational support unit ng PNP that is responsible to conduct investigation and evaluate physical evidences related to medical, chemical, and biological? Okay, that is SOCO. At ang SOCO, pare, ang SOCO ay Scene of the Crime Operations. Sa TV, operatives yun. Pero yung operational support units ng PNP natin, ang tawag doon, Scene of the Crime Operation. Naintindihan? Naintindihan. So the correct answer for number 4 is letter D, Delta.